Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aming ipinapaabot dito sa Iglesia ng St. Paul. At ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos ay managan sa inyo at tanggapin ninyo hindi lamang ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, kundi tanggapin ninyo ang aming pagbati sa inyo na sana at nawa at ang dalangin namin ay nandyan kayo na pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Bilang panimula ng ating dalanginan sa napakagandang umagang ito, umawit muna tayo at samahan nyo kami sa awit na ito. May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan at hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat na nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat na nais na
Tayo'y sumandaling manalangin. Papuri at pagdakila ang aming ipinapaabot sa inyo. Dakila naming Panginoon Diyos sa inyong patuloy na biyaya na iyong ibinigay sa amin. Pinagpala mo kami dahil sa panimula at sa pagbangon namin. Muli mo kaming binigyan ng ganitong pagkakataon. Nagsama-sama kami kahit na magkakalayo ang pisikal na kalagayan namin. But in spirit, we are one, united in glorifying your name. Basbasan mo kami sa panimula ng dalanginang ito. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Kung meron kayong mga Biblia sa tabi ninyo, mga kapatid, ay hayaan nyo na samahan nyo ako sa pagbasa ng mga talata ng ating Panginoon Diyos. Alam natin at alam din namin na kami dito sa Iglesia ng St. Paul, ang paniniwala namin ay hindi nawawala at hindi nawalay ang Biblia sa inyong mga tabi. Kaya nga Panginoon, hawakan na ninyo, tignan ninyo, buklatin ninyo, at sumama po kayo sa pagbasa ng ating talata sa napakagandang umagang ito. Sa sulat ni Apostol Matthew sa Kabanata 13, ang basahan po natin ay sa 44 hanggang 50, pero hayaan nyo na basahin ko lamang ang isang bersikulo. Ito po yung 44, na ganito ang winika ng ating Panginoon Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. At sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay sumainyo sa pagkabasa at pagkarinig natin sa kanyang mga salita. Tayo'y sumandaling manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan, patuloy na ipinagpapasalamat namin ang iyong kabutihan sa mga salita na nabasa namin hango sa iyong mga talinghaga. Ikinagagalak at ipinagpapasalamat namin sapagkat para sa amin, ang mga salitang ito ay nasa amin na pinaghaharian na kami ng aming Panginoon Diyos. Kaya nga hayaan mo, Panginoon, na sa maikling pagdili-dili namin ng inyong mga salita at sa mga dalanginan na aming gagawin, maranasan namin ang iyong pangunguna, maranasan namin ang iyong biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Sa inyong mga kinalalagyan ngayon, batid namin mga kapatid, na bawat isa sa inyo at bawat isa sa atin ay dumadaan at patuloy na dumadaan pa rin tayo ng napakabigat na suliranin na buhay natin. Walang katapusan itong dumating sa atin na pandemic. At aside itong pandemic na dumating sa atin, maraming mga bagay na kinapapalooban ng pandemic na ito na tayo nagsasakripisyo. Ang iba sa atin, lalong kayo na nasa ibang mga bansa, hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa inyo. Dahil sa mga panahong ito, karamihan sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ay dumadaan din sila sa mga mabibigat na mga pagsubok. Andun yung nawalan sila ng trabaho. Yung mga kapatid natin na nasa Saudi Arabia, ay napakaraming mga kapatid natin na nawalan ng mga trabaho. At sa iba't ibang lupalop ng daigdig, saan man kayo naroon, ang mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo ay nawalang saysay sapagkat nawala ang bagay dahil sa pandemic na ito. Ano nga ba ang mahalaga sa inyo? Kayo na nandyan, kami na nandito, ang mahalaga ay yung meron tayong mga bagay na ginagawa, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi ang mahalaga para sa ating mananampalataya ay mahalaga na gumagawa tayo alinsunod sa kaharian ng Diyos sa buhay na ito. Sa kaharian ng Diyos, napakaraming bagay na dapat nating tignan ang kaharian ng Diyos. Kung minsan, ang ibang mga konotasyon ng ibang mga tao, ang kaharian ay nandun sa langit. Para sa kanila, ang kaharian ay nandun sa langit, naghihintay ang kaharian ng Diyos sa langit, at ito yung hahantungan ng mga kapatid na gumagawa na ngayon ng kanilang kabutihan para sa paghahanda ng kaharian ng Diyos sa langit. Pero ano nga ba ang kaharian dito sa lesson na ating pinag-aaralan? Ano nga ba ang kahulugan ng the kingdom of God? Allow me to share this. There is only 3 part of this lesson na nais kong dalhin sa inyo. The kingdom of God is valuable that losing everything on earth, but getting the kingdom is a happy trade.
Look at this. Ang paghahari ng Diyos ay napakahalaga. Na maging ang anumang mahalaga sa iyo ay pwede mong ipagpalit sapagkat para sa iyo, para sa atin, mas mahalaga ang kaharian ng Diyos. Mas mahalaga yung pag-ibig ng Diyos na nararamdaman mo. Kaya nga dito sa lesson natin, di ba, makita natin dito sa lesson, yung lalaki na nakahukay siya ng kayamanan at ang kanyang ginawa nung nahukay niya ang kayamanan, muli niyang itinabon o tinabunan ng lupa, umuwi, ibinenta ang kanyang ari-arian. At nung naibenta ang kanyang ari-arian, binili niya ang lupa na kinalalagyan ng kayamanan na kanyang nahukay. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung mga bagay na mahalaga sa atin, kung minsan, para sa ating mga mananampalataya, yung mga taong hindi pa sapat ang kanilang mananampalataya, doon sila nabubuhay sa mga mahalagang kaganapan sa buhay. Yung pinagkakitaan ninyo, doon kayo nakafocus. Yung profession ninyo, doon kayo nakafocus. That even in a Sunday service, nawawala kayo sa loob ng simbahan kasi ang mahalagang mga bagay na pinagkakaabalahan ng mga kulang pa sa kanilang pananampalataya ay kung paano sila kumita, kung paano sila sumaya, kung paano ang kanilang gagawin para mapaganda nila ang kanilang buhay personal sa hinaharap. But on this lesson, look at this. Nung nahukay ng lalaki, muli niyang tinabunan, umuwi, ibinenta ang kanyang kayamanan, ibinenta ang kanyang ari-arian, sapagkat para sa kanya, mas mahalaga yung kayamanan na tatunghayan niya na itinabon sa lupa. Binalikan niya ngayon ang may-ari ng lupa na yon at binili. Sapagkat para sa kanya, ang paghahari ng Diyos ay yung mga bagay na may kaugnayan sa ikauunlad at ikabubuti ng kanyang personal na buhay para ito magdadala ka sa kanya sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kayo na nandyan sa ibang mga bansa, ano ba ang pinagkakaabalahan ninyo? Maraming mga pinagkakaabalahan ninyo. Napakahirap ang kalagayan ninyo. Napakahirap ang kalagayan natin. Kami dito sa Pilipinas, ganun din ang kahirapan. Maraming nawalan ng trabaho. Pero sa kabila ng kawalan ng trabaho, meron pa rin higit na mas mayaman na dapat nating atupagin. Ano ba yon? Kayamanan na yon. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat higit na mas mayaman ang dulot ng tunay na naglilingkod kay Kristo. Second of this lesson that I want to ponder upon at your heart is this: the kingdom of God is the rule of God to save us. Look at this. Ang paghahari ng Diyos, ang tungkulin ng kaharian ng Diyos na dito pa lamang sa lupa ay upang ihanda tayo para sa darating na panahon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And I would like to continue on this. To save us is to bring us from destruction into the enjoyment of Christ forever. Ito yung tungkulin ng kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa para hanguin tayo sa bagay na kapahamakan natin at ipapalit sa atin ng Diyos ng mas higit na kaaya-ayang kaharian ng Diyos na ibibigay niya sa atin. Meron akong gustong basahin sa inyo. I'd like to transfer this lesson in the book of Philippians chapter 3 verses 7 to 8. Look at this, sabi rito, 7 to 8. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugian o inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtang ko lamang si Kristo. Look at this. Ang lahat ng mga bagay sa buhay na ito ay pwede kong iyaring walang kabuluhan sapagkat para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat na may Kristo, ang mahalaga walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng kabutihan. Hinango niya tayo sa kapahamakan at ipapalit sa atin ng mas higit na maganda. Ano yung mas higit na maganda? Isang buhay na kaaya-aya na kapiling natin ng ating Panginoon Diyos sa pang-araw-araw na kalagayan ng buhay. Panghuli at ang pangatlo, mga kapatid, is this: the kingdom of God is His joy. He goes and sell all that He has, buy and... Ang ibig sabihin nito, ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan na anuman yung kanyang pag-aari ay pwede niyang walain sapagkat ang dulot ng mas mahalaga ay yung kagalakan at kasiyahan sa buhay na kapiling ni Kristo. Kaya nga mga kapatid,
Nandyan sa tabi ninyo ang paghahari ng Diyos. Huwag ninyong wawalain ang mga bagay na higit na mas mahalaga sa inyo. Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Yung dulot ng kagalakan at kaligayahan na kapiling natin si Kristo. Dahil kung hindi natin kapiling si Kristo, mararanasan natin ang hapdi, ang sakit, kalungkutan, kalumbayan. Hindi tayo makakawala sa pandemic, sa problema, sa suliranin. Why? Sapagkat hinahayaan niyong lumayo si Kristo. Hinahayaan niyo na ang bagay na mahalaga sa inyo, yung mga bagay na personal na karanasan ng buhay ninyo, yun ang isinabubuhay ninyo kaysa yung si Kristo ang dapat manatili sa inyo. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, sa umagang ito, hayaan nyo at patuloy na inaanyayahan po namin kayo. Bumaling tayo kay Kristo. Nandyan lamang si Kristo sa tabi natin. Si Kristo'y nandyan sa harapan ninyo. Ang ating Panginoon ay nandyan sa likod ninyo. Ang ating Panginoon ay nasa tabi ninyo. Ang paghahari ng ating Panginoong Diyos ay nandyan na sa inyo. At isabuhay natin ang pangalan ni Kristo at ang kanyang mga salita. Para sa ganon, anuman mga pagsubok na pinagdadaanan, anuman ang kalagayan ng buhay natin sa lipunang ito, kaya natin magtagumpay. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nagmamay-ari sa inyo. Siya ang may karapatan sa atin. Pinaghaharian ka ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ito po ang kanyang mga salita. Tayo sumandaling manalangin. Pinupuri at dinadakila dakila naming Panginoon Diyos, dahil minsan pa ipinamalas at ipinarinig mo sa amin ang kasintulad ng iyong paghahari sa amin. Ang iyong paghahari sa amin ay yung maranasan namin ang ikaw ang mas mahalaga kaysa yung mga bagay na nasa amin. Yung mga bagay na nasa amin ay ordinaryo lamang ito kumpara sa kaharian na iyong ipinapakita sa amin. Kaya nga dakila naming Panginoong Diyos sa mga salita na aming narinig, nahayag sa aming kalagitnaan at sila na nandyan sa kanilang mga kinalalagyan, saan man sila naroroon, ang iyong kadakilaan, ang iyong paghahari, ang iyong biyaya, ang iyong pagiging Diyos na mapagmahal sa bawat isa sa amin ay iparanas mo sa bawat isa sa amin sa anumang kalagayan ng buhay. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito kami ng iyong mga anak. Nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay at kalakasang taglay namin. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ibinigay mo sa amin. Pagkakataon, Panginoon, na kami ay makadinig, aming Ama, ng mensahe na nanggagaling sa iyo. Lord, salamat sa patuloy na pagmamahal na ibinibigay mo, na sa gitna ng aming mga pagsubok, O Lord, naroon ang aming pag-asa dahil ikaw ang aming kasama, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kalakasang binibigay mo, sa mga pagpapala, Lord, pagkamat sa gitna ng mga pagsubok, O Lord, naandyan ka. Ang paghahari mo, Panginoon, ay siyang nangunguna, Panginoon. Nasa gitna ka, Panginoon, ng bawat sitwasyon ng aming buhay. At sa iyo kami kukuha ng kalakasan mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtubay, sa dakilang pag-ibig na ibinibigay mo, at sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming ibinabalik sa iyo na may pasasalamat, may kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Diyos na aming amang nasa langit, kami po ay alam ko na natatanaw mo ang aming kalagayan sa oras na ito. Dinadalangin po namin ang aming mga kababayan, kapatid na ngayon ay patuloy na naghihirap, Panginoon. Ang karamihan sa kanila, Panginoon, ay nawalan ng trabaho, walang makain, Panginoon Diyos, at ang iba ay na-stranded pa pauwi sa kanilang mga lugar na kung saan sila ay nakatira. Panginoon Diyos, tulungan mo po sila at ang iyong presensya, ang madama nila sa kabila ng kanilang mga kalalagayan. Ikaw ay naroroon at patuloy na sila ay sinasamahan.
binibigay ang kanilang mga pangangailangan at pinoproteksyonan mo sila sa anumang maaaring mangyari sa kanila, sa kanilang pagdikit-dikit. Panginoon, nawa ay wag mo pong hayaan na magkahawahan sila ng pandemya na ito na lumalaganap sa aming mundo. Panginoon Diyos, wag mo po silang pabayaan. Ipadama mo na ikaw ay naroroon kasama nila at hindi mo sila pinababayaan. At higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin ko rin po ang aming presidente, ang whole cabinet na kasama niya, Panginoon. Tulungan mo sila sa mga desisyon, sa mga plano na gagawin nila, Panginoon, sa ikabubuti ng aming bansa, bansang Pilipinas, Panginoon. Napakahirap po, Panginoon, bilang presidente na napakadami niyang dapat i-resolba sa aming bansa. Tulungan mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo siya ng kalakasan upang makapag-isip siya ng tama at sa ikabubuti ng aming bayan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at hindi kami nawawala ng pagtitiwala na sila'y sinasama namin sa panalangin. Ikaw po, Panginoon, ang tutulong at madama nila ang iyong presensya sa oras na ito. Sa pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kung paano pinagpala mo kami, Panginoon, sa umagang ito ng kalakasan ng buhay, pinagpala mo kami ng kapahingahan sa magdamag na nakalipas. Pinagpapala ka rin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabalik, ng pagpupuri, pagpapasalamat sa inyo, Diyos. Salamat pala sa amin ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil nais mo kaming patuloy na makabilang, maging kabahagi sa inyong kaharian, O Diyos. Panginoon, kung paanong sa maraming karanasan na nangyayari sa mundo ngayon, O Diyos, na maraming nawawalan, maraming nauubusan, marami nang nakukulangan, Panginoon. Subalit, ikaw pa rin ang aming tinitingnan na yaman namin, Panginoon, sa aming buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming mga puso, O Diyos. Panginoon, sa umagang ito, tinataas po namin sa inyo ang inyong iglesia, sa dakong ito ng Tondo, ang St. Paul United Methodist Church. Panginoon, tinataas po namin ang bawat sambahayan, tahanan ng mga anak mo. Katagpuin niyo po sila. Katagpuin mo po ng inyong kahabagan at ng inyong kabutihan, Panginoon. At sa mga nakakapakinig po, Panginoon, ng online devotion na ito, O God, sila na nakabilang din sa iba't ibang mga simbahan, O Diyos. Katagpuin nyo ng pagmamahal mo at ng kabutihan mo, Panginoon. Gayun din po sila, Panginoon, na mga nasa ospital po ngayon, Panginoon, na maaaring nakakapakinig. O God, dalangin po namin, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sipuin niyo po ang kanilang lupang katawan at padaluyin niyo po ang kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kababayan na nasa iba't ibang mga bansa, O God. Ang kanilang pamilya, Panginoon, katagpuin niyo po sila sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Panginoon, kung paanong pinagpala mo kami ng mga salitang ito na nagpapaalala sa amin, salamat po, O Diyos, dahil maaari mo kaming gamitin at kasangkapanin din na maging pagpapala rin para sa iba. Purihin ka sa umagang ito, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon. At salamat po sa pagkakataong kami makalapit sa inyo, makadulog sa inyo sa iba't ibang kaparaanan at ikinalulugod mo ito, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Nangusap ba sa inyo ang Panginoon? Naniniwala ako na ang pagpapala ng Diyos ay nasa inyo na, nasa inyong mga tabi. Pinagpala kayo ng Panginoon. Ibinigay ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na inyong pangangailangan. At dahil dyan, pinagpala kayo ng Panginoon. Nais po namin na itong video na ito, kung maaari sana ay bahagi ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan. Para kung kayo ay pinagpala, pagpapalain din ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga pamilya na nakapanood ng video ito. At kung meron man kayong mga panalangin
Nais po namin in-invite kayo, inaaniyahan po namin kayo na ipadala ninyo ang inyong mga panalangin sa amin. Andiyan yung mga Facebook account namin, andiyan yung mga personal account namin, ipadala nyo sa amin para may sama po namin kayo ng aming mga personal na panalangin at sa mga panalangin ng lahat ng mga online worship services. Dahil pinagpala kayo ng ating Panginoong Diyos, ang amon ko sa inyo, manatili kayo sa inyong mga tahanan, manatili kayo sa inyong mga bahay, manatili sa inyo ang patuloy na pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Stay safe, and the blessing of the Lord be upon you now and forevermore.